Isang nanay at kanyang sanggol ang nasawi sa pamamaril sa San Pablo, Laguna. Nasagip naman sa Zamboanga City ang halos 40 biktima ng human trafficking na umano'y ipupuslit sa backdoor palabas ng bansa. Ang iba't ibang krimen sa bansa sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa loob ng wooden hull cargo vessel na paalis sa Zamboanga City, nadatna ng Anti-Trafficking Task Force ang nasa 38 individual, kabilang ang 4 na menor de edad. Sa pamamagitan ng backdoor o pagdaan sa Tawi-Tawi, dadalhin na raw sana sila sa Sabah pero naharang sila ng mga otoridad. 8 babae raw ang may hawak na pasaporte at may tourist visa papuntang China. 4 daw ang umaming magtatrabaho bilang domestic workers. 3 suspect na umunoy recruiters ang kasama. Ayon sa Department of Migrant Workers Region 9, nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa human trafficking kaya minanmanan nila ang grupo. Nasa kustodiya na ng DSWD Region 9 ang mga biktima. Ilan sa kanila planong sampahan ng reklamo ang mga recruiter. Sa San Pablo City, Laguna, pinagbabaril sa inuupahang bahay ang 30 anyos na babae at ang kanyang 7 buwang sanggol. Parehong nasawi ang mag-ina. Sugatan ng 58 anyos na ina ng biktima habang ligtas ang kanilang kasambahay. Ayon sa pulisya, biglang pinasok ng isang armadong lalaki ang bahay at pinaputokan ng mga biktima na nooy naghahapunan. Posibleng planado raw ang pagpatay dahil may mga nagpabalik-balik na nakamotorsiklo sa lugar. Natagpuan din ang ginamit na direhistradong motorsiklo sa katabing barangay. Ayon sa kapatid ng biktima, wala silang alam na kaaway o personal na kaalitan ng biktima. Arestado sa isang operasyon sa Cotabato City ang 38 anyos na babae at kanyang 16 anyos na anak. Nakuha sa mag-ina ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 3 milyong piso. Nakatakdang i-turnover sa CSWDO ang minor de edad habang sasampahan ng reklamo ang ina. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.